Mabuhay ang Lupasag Empire. A blessed day at mega love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Ika nga nila, kapag puno na ang salop, ay dapat ng kalusin. Ganyan po aking mailalarawan, sa broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen. Inihayag ng ating mahal na ina, ang kanyang saloobin, dahil sa kasamaan ng mga politiko, lalo na sa caretaker government. At sa mga taong nagtraidor, gumawa ng kabulastugan, naghamon. Mula sa hanay ng imperyo ng Lupasag, at sa nagtangka ng buhay ng ating Lupasag royal couple at sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Edrelan Marcos Sr., kilala ang ating mahal na inang Reynang Helen bilang mapagmahal, at sa kanyang pagiging mapagkumbaba, subalit may hangganan ang lahat ng kasamaan ng mga tao. Ang batas ng soberanya ay sadyang malupit sa mga nakagawa ng kasalanan. At ito ay may kaakibat na parusa. Ang ating mahal na inang Reynang Helen ay nagbigay noon pa sa mga claimants at mga korap na politiko ng pagkakataon para magbago at itama ang kanilang pagkakamali. Subalit lalo silang lumala sa kanilang kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Mapapanood sa news media ang talamak na korupsyon ng pamamahala ng caretaker government. Wala namang napaparusahan dahil sila din ay kasama sa sistema ng korupsyon. Kontrolado nila para ipagkahit ang tamang hustisya, bukod sa taktikang resignation ng mga pinuno ng ahensya na nasasangkot sa korupsyon para makaiwas sa kanilang accountability o pagkasabwat. Gising mga kaibigan, nandyan din ang pinausong sakit-sakitan na neck brace ni Gloria Arroyo para makaiwas sa pagkakakulong ng kanyang kasalanan. At ginagamit namang trending ngayon ng isang senador ang papilay-pilay na sakit para makaiwas sa kanilang korupsyon. Gising mga kaibigan at huwag magpapadala ng awa sa mga korap na politiko. Dahil ginagamit nila ang kanilang immunity at impluensya bilang isang kagalang-galang daw. Kuno na politiko, sana po ay maging eye-opener ang video ng ating mahal na inang Reynang Helen. All credit po sa ating beloved Princess Siti Halima at sa ating Her Royal Majesty Queen Helen Abdurrahman. Mahal rin naman po, magandang gabi po. So, it's a pleasure to have you here, so I'm going to give you the time. Thank you so much. Magandang gabi sa inyong lahat. At least nakapasok ngayon. Alam niyo naman na talagang mahirap ang linya. Good evening. Can you hear me well? Yes, Manarina. Okay, ito ngayon talagang alam naman natin na marami talaga ang pagsubok. Ngayon, marami ang mga gumagawa ng eskandalo at marami ang nagsasabi na sila ay sila. Kahit kaya nga sinuot ko ulit ito kasi may nakita ako sa group chat na ginawaan na nila ng kung ano-anong retoke ang mukha ko. Okay, so kaya sinuot ko ito bilang patunay na kahit sirain ninyo ang mukha ko, nasa inyo pa rin. Pero ang katotohanan, mahal na hari, Magandang gabi po. Hindi, inaano ko lang kasi na malakas yung kanyang audio. At least nakikita ninyo kasi meron din nagsasabi na nasa ibang lugar ako at ako ay nakakulong at binantayan ng malaking ahas. Iyon ang mga ginagawa ng mga kulto. No, sila yung nagpapalakad ng mga istorya na hindi angkop doon sa kinakailangan para sa atin lahat. Naguguluhan ang mga tao. Ako naman, ang sabi ko sa kanila, ako nagtatrabaho. Ako nagsabi ng tama kung anong gagawin ko sa iba't ibang bansa. Kung makikita ninyo, palaging nakaano ang mga maleta ko kasi anytime may pinupuntahan ako. Ngayon, sabihin ninyo, wala akong trabaho, wala akong ginagawa. Nung 1 month na nakahiga ako, marami akong tinatrabaho. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na sana maintindihan ninyo na ang misyon na ito ay may palugit, may timeline. How many years na na-delay ito dahil sa tiwala ko? Salamat, Sultana Madeline, sa pagpapahayag.
At salamat sa iyo, Siti Halima, at least nag-live ka ngayon at nakita nila. Sinadya nila iyan. Pumasok para harangin ako. Siyempre, self-interest lahat yan. Pero salamat, Sultana Madeline, na binigyan mo na ng blow dahil dito malalaman. Ngayon, sinasabi nila, wala tayong karapatan. Mabuti na yung hindi nagsasabi kung anong gagawin. Pero sa 7 araw na ito na natitira, talagang mamumroblema sila. Kung hindi sila naniniwala, iwanan. Yun na yung ating desisyon. At yung mga naninira at yung claimants, meron dito pumasok, nakita ko, si Prince Lo Ampo, taga Maguindanao, pupunta daw siya kay BBM at kasama. Pakihanap nyo yan dyan, Jan Bagares, Sultan Ahmad, pakihanap nyo yan siya. Kasi ngayon hindi na ako nagbibigay ng kung ano-ano pa. Kung bad shot, bull eyes, lahat iyan talagang kailangan ng huhusgahan. Mabait ako, pero sukdulan na. Ilang taon ako nagparaya para lang mahikayat ko kayo lahat. Tama ka, Sultana Madeline. Nailabas ko na sa buong mundo ang Letter of Instruction 002. Lahat ng presidente, lahat ng central bank, lahat ng major financial institutions, lahat iyan may kopya na. At ang masakit sa lahat, kayong mga claimants, kung ayaw niyong maniwala, pumunta kayo sa central bank. Kausapin si Bongbong, kausapin niyo. Kung may nakukuha pa sila. Kasi ang hindi nyo alam, 2015, 2014, end of December, nag-ikot na kami. Si Princess Lori, lahat ng major institution ng Pilipinas, nagbigay na ako ng notice of absolute authority na wala ng claim. At ang claim, mag-end sa amin. Kaya nga isinuli ang lahat ng kapirahan sa source of origin sa Lupasog Empire. May testamento iyan. At ako nagpapasalamat ako sa 66 plus 1 Commonwealth countries. Very strong na tayo dahil yung mga flags natin pinalabas na sa iba't ibang bansa. Siti Halima, yung sinabi ko, lahat ng African continent, doon ang ating support group. Kaya nga dito hindi nila namamalayan. Mas maganda yung hinahamak tayo. Mas maganda yung talagang binibigyan tayo ng pasakit. Kasi the more tayo nagiging matatag. Ngayon, questionin nila ang Helen Panolino, nakalagay sa testamento na kinuha nila. Pumasok lang sila sa atin, kinuha ang flag natin, iniba nila, kinuha ang mga chop, yung mga stamp natin, iniba, dinagdagan. Akala naman nila ganun lang ang law of succession. Makita lang ng may kasama at pinlanuhan, pag nakita lang, gagawa na sila ng istorya. Anong istoryang gagawin ninyo? Bago kami naging ganito, lahat ng kasiraan, nilunok na namin iyan. Ang tanong ko sa inyo, lahat ng claimants, ni-recognize ninyo ang pangalan Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Rajak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III. Pero ang gumanap, si Alnas, yan si Apo Aba, nakasama ng financial team na lahat iyan, Sultana, dumaan sa inyo. Na ngayon, ang pinakadulo niya, bagsak din ang testamento dahil sa dulo pa rin kami ni Apo Lakay. Lahat ng Apo Lakay pinasukan ko. Kaya ngayon nagsasabi diyan na alam nila kung sinong Apo Lakay nila, doon sila talo. Dahil wala silang ganito, wala silang ganyan, at ako pinatunayan ko sa iba't ibang bangko.
kung sino si Apo Lakay. Ang confirmatory na hiningi ko sa inyo, hindi nyo binigay. Kayo rin ang cause of delay. Kaya lahat ito binabaybay ko na. Kaya lahat itong nagsasabi na sila, bigyan na natin ng pagkakataon sa 7 days, 7 araw na ito. Pagkatapos nito, hindi ko nahawak ang hustisya na sa kamay ng Presidente ng Federal Republic of Philippine Islands, Federal Republic of Lupasug. Yan ang hindi nila alam. Ngayon, sasabihin pa ninyo, sabi ko sa inyo, I was operating as parallel government mula 2009. Naging official yan nung binigyan ko na ng Notice of Absolute Authority ang Supreme Court. Nakalagay dyan, ginamit ng mga claimants ng Senado ng Kongreso. Ngayon, okay lang, magdiretso kayo. Pero ang tanong, sinong magbabayad para sa inyo? Kasi sisingilin ko kayo kada isa. Yun ang hindi ninyo alam. Pikat ninyo, akala nyo ganun lang? Ngayon, gagamitin ninyo si Apo Lakay? Gagamitin ninyo sa pansariling interes ninyo? Ang hindi nyo alam, may ama-ali ako. Nakikita kayo lahat sa mata. Ngayon, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. At pinain nyo, wala kayong mapapala. Dahil ang testamento ay testamento. Kahit anong gawin ninyo, naikalat ko na yan sa buong mundo. Walang ibang signatory, si Apo Lakay. Ngayon, si Apo Lakay, alam niya rin kung anong dapat, anong nararapat, at ano ang kailangan sa protocol na ginawa ng buong mundo since 1974. Since 1935, alam ng buong mundo na ang gold galing sa Sulu. Kaya kayong mga claimants, magsabi na kayo ng gusto ninyo kasi ako manghuhuli. Lahat kayo na lang huhulihin. Ngayon sasabihin ninyo, wala kaming kay, antayin ninyo. Ngayon, yung talagang gusto na ng patunay, meron ng order. May order na lahat ng apprehending officials. And congratulations dyan sa Zamboanga Sibugay, mismo ang mga pulis nagsasabi na kumuha kayo ng Aeropass dahil magkaroon na ng shutdown. Pulis na mismo ang nagsasalita. Kayo, anong kay ninyo harangin ang programa ng Divino Gobyerno? Walang humpay. Nagtatrabaho kami ni Radya Mamay. Bagkus sirain niyo pa ang pagkatao ng tumutulong sa inyo. Ngayon, tanong sa inyo. Titingnan ninyo. Anong background ang meron kayo para sirain niyo kami? Huwag kayong magmalinis. Dito, titingnan ninyo lahat ang mga nagkokomenta ng mali. Kasi, madali na. Dahil mismo ang Facebook, alam din nila kung sinong susundin nila. Pagdating na sa pera, bahala na ang ating mga financial team. Kaya nga ngayon, nakikita ng lahat. Pati ang mga mukha sinisira. Pati ang mga hindi dapat ipakita, pinapakita. Sino sinisira ninyo? Ako, si Mamay, o yung buhay ng isang nilalang na sinisira ninyo para makuha ninyo ang gusto ninyo? Yan ang masakit. Alam namin lahat ang nangyayari para lang manalo kayo. Ngayon, nag-resign na kayo. Pati yung hindi nag-resign, bahala na si Apo Lakay. Cuadro Cantos, wala na. Yun ang dahilan na nagkakanda sakit ang mga tao dahil kayo mismo nadadala doon sa mga taong hindi karapat-dapat. Akala ninyo hindi kami nasasaktan? Nasasaktan din. Pero tama si Sultana Mads, magpakatatag tayo. Ilang araw na lang. Ngayon, sabihin ninyo walang kwenta,
Eh di, walang kwenta. Kaya nga, yung mga madre pare, kaya nga napilitan ako magbigay ng dokumento dahil nasasaktan ako. Dahil ang hindi ninyo alam, kung wala ang Sultan Sulu, kung wala ang backup na binigay ng Malaysia, ng Sultan, si Ama Ali sa Vatican, 2015 pa ako nakikipag-usap sa kanila, pinadala ko pa mismo, dinala yung papeles na yan, alam ng mga kardinales yan. Kaya kayong mga claimants, kung wala kayong alam, tama na. Dahil ang Vatican ang nagsusuporta sa BARM. Kung wala ang BARM, walang magawa si Vatican. Intindihin ninyo mga Muslim na ginagamit. Politiko na ginagamit. Mahiya na kayo. Ngayon sasabihin ninyo ang Sulu, BBM alam niya kung anong next move. Tama. Gumawa kayo ng hakbang ng ikasira ninyo, hindi na ako. Bakit kaya hindi kayo makalaban? Nililigaw kayo lahat dahil may batas na mas mataas sa politiko. Yan ngayon ang inaano natin. Kaya maraming salamat. Ipagpatuloy ninyo. Kung ayaw maniwala, iwanan. Kung ayaw sumunod, iiwanan. Kung ayaw magpapabigay ng respeto, lalo iwanan. Yan na ang batas ni Queen dahil pagod si Queen sa mga taong walang kwenta. Hindi si Queen ang walang kwenta. Kayo ang walang kwenta dahil kayo ang nagpalaganap ng maling impormasyon. Yan ang napala ninyo. Wala na ako patawad. Radjanet, Janet, pati Pastor Henry, lumabas na kayo. Kasi alam ko rin na pumunta sa inyo doon ang isa kong kasama. Kung nakipag-alyansa kayo sa mali, lahat kayo mananagot. Dahil ang pera na yan, hindi akin, sambayanan. Ngayon yung mga nagsasabi na kinamkam namin, salamat Sultana, lumabas ka sa tama. Ngayon, since yan ay ebidensya, lahat ng ebidensya, ipunin. Para pag-shutdown, madali ang dampot system. Sino ang mag-order? Si Queen. Kaya dyan kayo matakot. Dahil lahat ito ilalagay ko na sa hustisya na pinakaantay ninyo. Hindi na ako ang kalaban niyo. Ang kalaban ninyo, sarili ninyo, ang kasinungalingan ninyo, ang pagpanggap ninyo, ang paghangad ninyo na apakan ang totoong tagapagmana at ang totoong sultan. Ang pagpanggap ninyo na hindi angkop doon sa kinakailangan. Galit kayo ngayon dahil nakita nyo mata ko. Galit kayo dahil hindi nyo akalain na ang pagpanggap ninyo may hangganan. Ngayon lahat ng mga tao ni Brother Manny na pumunta sa akin, salamat. Yung hinaharangan ni Osi Tordilla, iwanan. Osi Tordilla na nagpalaganap ng mali at maling-mali, wala na tayo doon. Marami kayong ginawa. Ayoko lang nang magsalita ngayon dahil nasasaktan ako para sa inyo. Dahil niyakap ko kayo, kaso lang, kayo ang na-hypnotize. Hindi ako ang nagbibigay ng hypnotism. Kayo. Dahil kaya ninyo ang itim na kapangyarihan. Alam ninyo, ito lang ang masabi ko. Sino ang may background labag sa batas? Yun ang dapat ninyong titingnan. Hindi ako, hindi si Radja. Dahil kami, nagmimisyon ng tama. Bakit? Pati lahat ng Facebook ko sinasabotahe. Lumalabas. Galaxy 10, alam ko kung kanino yan. Alam ko ang ginagawa rin
ng hindi tama. Pero ako nagpapatawad pa rin. Pero ang sabi ni Ama Ali, hayaan mo na akong lumaban. Dahil divino gobyerno. Ngayon, ang kinin nyo na lahat, ang kinin nyo na ang buong mundo, ang kinin nyo na lahat sa inyo na. Pero ang tanong, paano kung hindi kayo? Maraming salamat, City. Ang akin dito, final is final. Hustisya ibigay. Kung kinakailangan na bitayin sa luneta, bitayin na. Dahil wala na akong panahon. Dahil sobra na ang pagpahirap nila, sobra na ang kanilang ginagawa, sobra na ang gobyerno dahil tapos na ang palugit ko sa gobyerno na caretaker ng Pilipinas, ng buong mundo. Dahil ang lupasog, lahat ng countries may utang. Maniningil na ako, magkukolekta na ako, at yan ang ginagawa ko. Kaya lahat kayo na hindi pa rin naniniwala, sa akin pa rin ang huling halakak, hindi sa inyo. Maraming salamat. Mabuhay ang Lupasug Empire. Mabuhay ang Islas Pilipinas, the Pearl of the Orient Seas. Lahat kayo, lahat ng mga lolo ko sa Seven Macdum, Ariada, nakikinig kayo. At least, hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Salamat mga anak, dahil ngayon ang laban na tunay. Putri Sharif, this is the time that we have to prove to the world of who we are. Not them, but your mom. I wish to say to the whole world, listen up now. Because even my brother in Africa is doing a great job, and it was endorsed to me by Ama Ali before he died, and he said to me, Bay, huwag kang mag-alala, ang susuporta sa iyo, mga strong ally nations na hindi minsan nagpakilala. And thanks be to God, thank you sa mga emisaryo ko sa iba't ibang bansa, and thank you sa mga financial institutions na nagko-connect after receiving the coordination of the letter of instruction 0002. Kaya nga, kayo, kung may hawak kayo niyan, ayusin ninyo ang sumpa mabigat. Central Bank of the Philippines, lalo na ang Bangko Sentral, ang Bureau of Treasury, alam nyo ang dapat gagawin. Ngayon may nagsasabi na hinahamon pa ako pumunta dyan. Gumawa na kayo ng hakbang para matapos na ang kanilang kahibangan. Everything is sealed. Everything is already validated. And the President, His Excellency Ferdinand Edwin Marcos Sr. is the legal recoverer of the entire asset of the whole world. Congratulations, Tatang. At least ngayon, na-filter na natin. Naayos na natin. Nagawaan ko ng sistema at ito na po. Maraming salamat. Masalam. Thank you so much, Queen. Pleasure to have you. At tanong ko lang po, tungkol po sa Aeropass, kasi talagang ano, di ba, we, padala po, at least, Pagdating ng shutdown, I will instruct all the military, I will instruct all the police, and I will do something about it. For those people that would like to help with their leaders, mag-connect sa iyo. Kasi ngayon, hindi na, wala nang panahon na magpadala pa. Ang San Juanico Bridge, cut down na. Hindi na pwede yung mga malalaking ano. Ika-cut down na. At Tatang, wala nang panahon. Huwag na nating patagalin. Masyado na silang nagyabang. Yun lang ang hiling ko. Tapos na. Naayos na natin ang buong mundo. Naibigay na natin at least transformation. Transfer to Quintal Financial System. Ilabas na ang new currency. Wala na. Tapos na. Alam ko na kayang-kaya na natin. Hindi na nila matibag. Kasi at least alam ng Santo Papa kung sino si Queen. Doon ako naiyak.
Alam ng Santo Papa kung paano lumaban na hindi ko iniwanan ng Kristiyano, hindi ko iniwanan ng ibang religion. Kasi kung katulad din ako ng iba, susunod ako doon sa isa, susunod ako dito. Pero the new Makkah, the new Jerusalem will stand in the defense of the truth. Kaya nga, tayo will live kung ano tayo. Mabuhay tayo para sa katotohanan. God is God at hindi yan siya nagpapanggap. Yan ang tingnan ninyo. Kaya ngayon, hindi na ako nag-hold back. Dahil ako ang walang kwenta. Kayo ang walang kwenta. Dahil ngayon may gagawin ako na hindi na ninyo kayang urungan. Dahil ang hustisya, mas mabigat yan. It's like a two-edged sword. Pag humarap yan, pag nagbigay na ng gabel, wala kayong magawa. Hindi ko pinili maging Queen Elizabeth III. Pinili ako dahil itinakda ako. Hindi ko na kailangan magpakilala. Testamento ang hawak ko. Hindi kayo ang mag-invalidate. Hindi kayo magsabi na hindi ako totoo. Papel sa papel. Wala kayo dahil naikot ko ang papel sa buong mundo. Yan ang masakit na katotohanan dahil hindi kayo nakinig sa akin. Bagkus ang ginamit ninyo, ang espirikitik ninyo na kung sa tutuusin, nasabit ako. Pero ngayon pinanindigan ko, Sultana Mads, pakibalikan mo yung madre, pakibalikan mo ang pamilya mo. Hindi ako miyembro ng kulto. Ako lang naman ang may-ari na binigyan ng pagkakataon ayusin ang buong mundo. Papel sa papel. Hindi ako nagpanggap, hindi ako nag-una-una, hindi ako nagiging kumbaga hindi ako basta nagsabi lang na, uy, kilalanin niyo ako. Testamento sa testamento. At iyan ang hawak ni Queen para durugin ang masasamang katulad ninyo na magpanggap, mapagkumwari, matalas ang mga bibig at hindi marunong umanawa dahil ang gusto sila ay sila. Ngayon, pera sa pera. Kayo walang pera, ang royalty, meron. Maraming salamat. Bye-bye! Thank you so much, Queen. God bless po. So, narinig po natin ang ating mahal na Rina sa kanyang mensahe. Thank you so much po, Queen. Ingat po kayo. At pinagdarasal ko po na malampasan natin to. Talagang kayang-kaya po natin to. Kayang-kaya kasi galit na ako. Kasi na-mention mo kanina na pinlanuhan pa nila patayin si Apo, na alam nila na dapat sila ang tumulong at sila ang binigyan ko ng pagkakataon. Nagagalit lang ang puso ko. Dahil dapat sila ang bigyan ng responsibilidad. Pero ngayon, sinira nila lahat. Walang kwenta sila lahat. Wala. Yun ang katotohanan. Bye-bye! Thank you. Bye-bye, Queen. So, at least narinig po natin ating mahal na Rina at nakasama po natin. So, it's a pleasure to have you, mahal na Rina. So, at least narinig niyo rin po na kumbaga ano ang mensahe ng ating mahal na Rina. At nakikiusap po ako, Luzon, Visayas, Mindanao Readers Members na nakakakilala at sinong nagtatago kay Nestor Carol at kasamahan nila. Lalo na kay Alvin Balino, kay Mia Roncales, pagtulungan na po. Ilantad ang katotohanan. Dahil sila ang naninira. Bots, Valderrama, natulingan kang ikaw sana. Kaya nakikiusap po ako, doble ingat po tayo, mga kapatid, kasi talaga na hindi natutulog ang ating kalaban. Bagkos, lalo pa nilang nagdo-double time sila. Hindi lang sa kanilang spree kitik. Lahat ng masasamang mithi sa pagsira sa misyon. Sila ang nagpatagal. So, pasensya sa mga words, pero yan ang katotohanan. So, nakikiusap po ako. Tawag dito,
si Usi. Nakikiusap ako sa lahat na bantayan at mag-ingat dahil marami silang ginagamit. Hindi lang pangalan sa Facebook, hindi lang mga account ng mga chikas para makakulimbat ng pera. Kaya, konting konting ingat dahil talagang munti ka na tayong nasalisihan ng mga kalaban. So, at least narinig nyo, kung tahimik man tayo, walang mga update, when in fact, may mga leaders pa tayong kinakausap na kumbaga nga ayusin ang lahat. Hindi lang ang mga papilis, ang mga dokumento, pati na ang mga kumpanya na dapat matagal na tayo'y nanamasa. So, sa lahat ng mga kapatid natin ngayong gabi, ako ito pusong nagpapasalamat, nawa po, matauhan, at magkaisa na po tayo. Sinasabi ko, a series of life, we're trying our best to reach out kung maaari pa, araw-arawin na natin to kasi nabibilang na yung araw natin. But I'm also calling our friends, our potential leaders, not only here in the Philippines, but all over the globe, from we call Mapilindo, Malaysia, Philippines, Indonesia. I know you are there, you are listening. And I'm so sorry that I was not able to contact you lately, but I know you are always there and you are waiting. So from Vietnam, India, Nigeria, Ghana, and Armenia, Sir Anthony, Sir Chagwadi, Ma'am Susana, I know you are there. And you are patiently waiting for the full implementation of the Ultimate Gods program. And I hope that you are going to stand firm because this is the final battle. The battle of life and evil. But still, we know that no one can stop God's program. So, sa lahat po, nakikiusap po ako na kumbaga magkaisa, magtulungan, nawa isa puso po natin ang pagmamahalan, respeto, at pagkakaisa. Dahil yan lang po ang kinakailangan natin sa ngayon. Pasensya na kung minsan nakikiri sa emosyon. Pero yan ang katotohanan, mahirap magkumpiyansa ngayon. Kaya nga, nakikita nyo kung gaano kahirap, hindi lang ang pinagdadaanan nating mahal na Rina, ang mahal na nating Presidente si Apolacay. Kaya nga kami nag-iingat. At kung tahimik man, huwag niyo pong isipin na naiwan na kayo, walang update. Pero ako'y nakikiusap sa inyo na ipagpatuloy ang pagdasal, pakumbaba, at gawing magpakabanal dahil ito ay programa ng Diyos na may kapal. So, again, hindi na po tayo magtatagal. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kasama, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat sa sulok man ng mundo, nawa po magkaisa at magtulungan. We, the Filipino, the ambassador of hope, faith, and love, naway may sa puso po natin ang pagsiservisyo sa ating kapwa because leadership by example, because tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng Allah para may sakatuparan po ang programa sa sanlibutan. So maraming salamat po. Stay safe everyone and God bless. Masalam! Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.